Alright guys, so matanuding guitar player nga ulit. Once again, another video na naman and ang share ko naman ngayon is about sa number system. So ano ba yung number system? Sistema ng numero. Yun lang, gano'n lang naman yun bro. Guys eh. Um, so unang-una sa lahat, i-share ko muna yung number system kasi para maging aware tayo kung ano ba yung ibig sabihin nito, no? So ano nga ba yung number system and ilan ang numbers, no? So una, yung number system, kung mapapansin nyo, meron tayong mga G7, no? G9, no? No? G9, C minor 7 flat 5. Narapapansin yung mga number na yun, sharp 4, yung mga ganyan. Lahat yan may kinalaman sa tinatawag na number system. Kasi ang music theory ngayon, dinerive na rin nila into numbers, no? So, ang tanong muna is, ano ba yung number system? Yun nga. Yun yung mga numbers na nakikita nyo sa chords, sa scala, no? Lahat. Sharp 4, yung mga ganyan-ganyan. So, maganda maging aware tayo sa mga ano na yan, sa mga terms na yan, ano, sa music. Lalo na kapag ka ikaw gusto mo mag-aral ng interesado ka in ano, in going further sa iyong pag-aaral sa music and pag-advance mo sa pagtugtog, no? So, sana makatulong 'tong i-share ko. And yun, di ko na patatagalin. So, anong number system? Tapos na tayo doon. So, ilan ang number? Ilan ang numbers? Yan ang tanong. So, so far sa nakita ko, may nakita kong number na sa isang chord, 13. Okay? Wala pa ako nakitang 24, 16. Pero na lang kung 24 yung daliri mo. Joke lang, no? Pero, pinakamataas na numero na nakita ko is 13. So far, ewan ko kung meron pang mas tataas pa ron. Meron pang 11th merong 9th, merong 7th, no? Added, mga ganyan-ganyan. And then, meron din mga sharp 9, flat 9, or, 'di ba? Flat 7th, major third, natural third. 'Di ba may numero siya? May numero siya, 'di ba? So, yan 'yun. Related yan sa tinatawag na number system. So, yan yung gusto kong i-share ngayon and sana makatulong sa mga nag-a-advance mag-gitara, no? Una, ilan ang numbers? So far nga, gaya nga nasabi ko, yan yung pinakamataas na rin nakita ko na encounter ko is yung parang 13, no? Chords na may 13 something, no? Pero hindi ko pa naman i-share yon sa ngayon. Ang i-share ko lang is yung ano ba yung konsepto behind sa number system at bakit mayroong numero. Bakit naka-numero ang music instead ng mga notes. Ayan, no? So, diyan tayo mag-aano sa next question. Ano ang pinalitan ng mga numbers? Ano ang pinalitan ng mga numbers? Di yung mga notes, no? And saan ito galing? No? Paano tayo nag-come up sa numbers na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 13, mga ganyan-ganyan. Yan yung i-share ko ngayon, guys. Which is sana makatulong ito kasi malaking role ito into understanding kung paano nagwo-work ang sistema ng music theory at saka yung mga chords and scala. Okay? So, bakit may number system? Yan ang tanong. Bakit may number system? Kasi, no, unang-una sa lahat, meron akong nakita na mga nag-post ng mga teacher na about sa do, re, mi, no? At major scale, no? Na sinabi nila na kapag ka sa do, ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do daw, yan, key of si lang. Okay? Pero kapag ka ginawa mo na sa ibang key, hindi na siya do, re, mi. Pag nasa D ka na raw, hindi na raw kasi do, re, mi ang tawag doon. So, doon nagkakaroon ng issue na dapat daw hindi na do, re, mi tawag mo kasi re na nga siya nag-start. So, iba na yung notes. Which is, medyo nagkakaroon ng conflict doon kasi yung diwa ng tunog mo na sa do, re, mi na major scale,
inurong mo lang, pero same concept pa rin yung ginagawa mo, same scale pa rin. Yun nga lang, talagang tama naman sila. Hindi mo naman talaga matatawag na do, re, mi yun. Kasi nga, against nga do sa perfect pitch, mabibingi daw yung perfect pitch. Tapos, hindi na raw do, re, mi yung notes. Talaga namang hindi. Pero yung diwa ng skala mo, major scale pa rin. Pareha sila ng skala na ginamit mo sa key of C. Same pa rin. Inurong mo lang sa key of D. Same scale pa rin. Iba lang ang notes, pero yung diwa ng skala mo, ganun pa rin. Do, re, mi pa rin. Ngayon, since ang debate nga dyan, ang issue nga dyan is, hindi na nga kasi do, re, mi yun. So, para ma-solve ang issue na yun, kasi iisa lang naman ang ibig sabihin nun eh. May iisang major scale lang yun eh. C major scale, D major scale, parehas major scale yan. Magkaiba lang ng key. At iba lang ang notes. No? So, para ma-solve yung issue na yan, ginawa nilang number system. Ayan. No? Kasi same scale lang naman din ang piniplay mo eh. Iba lang ng key. At nag-iba lang ng notes. Pero same pa rin yung skala na tinutugtog mo sa kahit anong key. Kung same pa rin, parehas lang din yun. Magkaiba lang ng key, parehas na skala lang din yun. Tinutugtog mo. Kahit ibahin mong key, basta't hindi mo iniba ang skala, same pa rin na scale yun, same pa rin yun. Magkaiba lang ng key. Of course, hindi mo talaga po pwedeng isabay ang skala ng C sa D, talagang mawawala ka sa toro dahil magkaiba ng notes yun. Yes, tama. Pero yung diwa ng skala na tinutugtog mo, parehas lang. So to solve that issue, ninumero nila. Kasi parehas na 8 nota lang naman na, parehas lang na diwa ng skala yun eh. Iba lang na set of notes. But then yung melody ng skala na yun, same pa rin. So para ma-solve yung issue na yan, ginawa nilang numero. Kasi bakit? Hindi nga naman kasi do, re, mi na yun. Pag nasa key of D ka na. Kasi key of C nga lang naman talaga yun. Tama nga naman sila. Kaya para ma-solve yung issue na yan, ginawa na nilang numero. 1. No? Pinalitan nila instead na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Mas pinadali nila ngayon. Kasi hindi mo naman kailangan mahirapan sa part na yan. Hindi nyo kailangan mahirapan sa part na yan, guys. You have to simplify complicated things so that it will be much easier. Kasi kung parehas lang naman ang pinatutunguhan nyo, parehas na major scale lang ang pinatutunguhan nyo, at mag-iiba lang kayo ng key, mag-iiba lang kayo ng set of notes, pero parehas na major scale lang din, why not make it much easier using the number system? Diba? Tama? Make sense? So, no? Pwera na lang kung nagbabasa ka ng notes, talagang raw na walang number system doon. No? Kung nagbabasa ka, nagsa-sight reading ka, wala talagang number system doon. Pero ang point is, no? If you're going to play an improvisation and tutugtog ka ng mga composed lines mo, composition mo, no? Hindi mo na kailangan isipin pa yung mga notes, kung anong notes yun eh. Kailangan isipin mo kung para saan ginagamit ang notes. Kasi nagko-compose ka eh, nagke-create ka. Hindi importante ang brand ng Crayola mo na ginagamit mo sa painting mo. Hindi. Ang importante, mas maintindihan mo is para saan yung kulay na ginagamit mo. And, okay? Kung alam mo yung brand ng Crayola mo, ng pangkulay mo doon sa painting na yon, yes, maganda siya. Yes, alam mo nga. Alam mo kung anong tawag doon. Pero hindi mo naman alam kung saan talaga gagamitin yon kasi hindi mo na-gets yung diwa ng skala mo. Hindi mo na-gets yung diwa ng notes, kung para saan siya ginagamit, hindi mo alam kung saan siya, kung paano ka mag-create ng music gamit yung notes na yun. Kasi bakit? Nakatuon ka sa kung anong katawagan ng notes eh. Oh, hindi pala ano yan, hindi pala do, re, mi yan, kasi iba ng key. Okay, so fine, alam ko yun. Alam ko na hindi siya do, re, mi, pero saan siya ginagamit? See? Kaya marami ngayon, kabisado lang ang tunog ng notes, hindi naman nila alam kung saan talaga gagamitin. No? So, to make it much easier, number system lang. No? 1. So, sa do, re, mi, si. Siyempre, wala tayong papalitan dyan. Pwede tayo magsabi na do, re, mi kasi si naman yan eh. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, ito ang number system, no? Si is do. Yan yung 1. Simple lang, no? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Papalitan mo lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 8 is octave eh. Kaya nga octa means octave. No? Pwede mo rin hanggang 7 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octa. Okay? So, bakit ginawang number system? Paano siya nag-work? Pag nag-iba ka ng key, same pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Key of D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Key of E. Kahit pa i-sharp mo yan. Oh, D flat, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganun pa rin. Madali, di ba? Hindi ko na kailangang isipin kung re sharp or do sharp or, di ba? So, mas napadali ang buhay mo. Kasi, hindi ka naman dapat talaga doon mag-duel. Masyado. No? Sa katawagan. Mag-duel ka more on sa purpose ng notes. Okay? And which is, yun yung gusto kong i-share ngayon eh. Kaya, unang-una sa lahat, yung number system, sinusolve niya yung do-re-mi issue na yan. Para hindi na tayo magtawagan ng do-re-mi. Numbers na lang. Kasi same ano naman eh. No? And yung movable do-re-mi issue, since na-solve nga natin yung do-re-mi issue, hindi na nga do-re-mi ang tawag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na lang, yan na din yun. Pinapadali niya lang. So, yun lang ang numero eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ganun lang siya, no? Ganun lang siya, guys. And mamaya, i-share ko kung ano ang relationship nito and ano ang impact nito and paano siya nakakatulong in terms of improving yourself sa pagtugtog. Gaya ng pagsaskala mo, gaya ng chords mo, gaya ng family chords. Lalo na sa worship, guys, yung mga tumutugtog sa worship, tumutugtog sa praise and worship, no? Yung mga music director, nagsasabi sila, bagsak tayo sa 6, bagsak tayo sa 1, bagsak tayo sa 3, sa 2. O, diba? Hindi na siya nagsasabi ng bagsak tayo sa do, bagsak tayo sa re. Hindi na. Kasi nga may do-re-mi issue nga. And sinusolve ng number system itong do-re-mi issue para hindi na tayo masyadong mag-dwell doon, no? Instead na makakreate tayo ng music, tinuturuan tayo ng ibang teachers na mag-dwell sa katawagan ng notes. Hindi sa tunog ng note and kung paano siya ginagamit. By using the number system, mauunawaan natin na ang skala ay pare-parehas regardless kung iibahin mo ng key. Pare-parehas yan na yun pa, yung skala na ginamit mo, yun pa rin yan. Pwede mo siyang ibahin ng key, kahit mag-iba pa ang set of notes, yun pa rin ang skala. Not unless iibahin mo ang skala mo. Gagawin mong minor, gagawin mong major, gagawin mong diminished, gagawin mong major 7 or kung anong gusto mo, blues. Pentatonic, no? Okay. So, ganun lang kasimple, no? Number system, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Key of C. Kung gusto mo ng key of D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung gusto mo ng key of E. And so on and so forth, no? 8 nota lang. Pero, yun nga guys, meron tayong tinatawag na, kagaya nga nasabi ko kanina, 13 ang pinakamataas na pinakamataas na numero nakita ko sa isang chord or sa scala or, no? Bakit? Bakit may ganun? Yun ang mga tinatawag na extensions. Bakit? Kasi nag-extend siya eh. No? Ibig sabihin, na-exceed na niya yung normal. Kaya nga nag-extend eh. Extension ang tawag doon. Okay? So guys, yung mga 9th, yung mga 7, yung mga sharp 9, yung mga 11, yung mga 13, ano lang yan guys? Yan yung mga extended notes. Bakit? Kasi nga naman, lalo na sa chords, no? Kunyari, nag 7th note ka. Dominant 7. No? Kunyari, G dominant 7. No? Bakit? Kasi nga, gusto mo marinig tong 7th note na to. 1, 2, 3, 4. Yan. Okay? So, yan. Gusto mo marinig yung dominant 7. So, ang mangyayari dyan, yung notes, no? Gusto mo maging dominant, gusto mo mag-flat ng 7th note. Kasi nga, gusto mo maging dominante siya dun sa chord. O, yun, example lang yun, di ba?
Kaya siya naging G dominant 7, no? So, yun ang gamit nun. Pero saan mo nakukuha yun? Sa number system pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, no? Oh, 'di ba? So, instead na, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, yan siya, no? Ayan, no? G, 'di ba? Ang chord natin is ayan, kagaya niyan, isa pang halimbawa, 1 3 5 ang chord. So, hindi siya do re mi, 1 3 5, number system pa rin, no? So, i-apply mo lang yung sinabi natin kanina na magdo do re mi ka lang sa instead na do re mi, magpapalitan mo lang siya na 1 2 3 4 5 6 7 8 or octave. Kunyari G major. So, 1 3 5 basic na chords, 1. Oh, automatic 1, 2, 3, and yung 3, and then 5. So, oh, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ito pala yung 5, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, no? 1. Okay? Oh, so, kung gusto mong i-7 yan, dilagyan mo ng dominant 7. Eh, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung 7. Gaya nga nasabi ko, gusto mong maging flat 7 yan. Kasi nga, gusto mo maging dominant sa chord. No? So, 1, 3, and flat 7. So, ganun lang siya, guys. No? Anong point dito, guys? Hindi yung mga flat 7 or convert na yung mga ginawa ko. Ang point dito is, kung number system, kung na-familiarize mo siya, 1, 2, 3, which is napakasimple lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganun lang siya. 1, 2, 3. O, sa C, 8 nota lang din. Major scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O gusto mo maging dominant yung C7 dominant. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ipa-flat mo lang tong 7 kasi gusto mo siya maging dominant. Gusto mo siyang marinig. Dominant. Minsan, ibig sabihin, gusto mo marinig yung chord. So, ipa-flat mo yung 7. Again, number system ka na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flat 7. O, diba? So, ngayon, subukan natin mag-explore ng mga extended notes. So, instead, gawin natin C major, tapos lagyan natin ng 9th, no? So, gawin natin C, no? C muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Major, 1. Diba? 1, 3, 5 ang major. Again, number system na naman. 1, 2, 3. Okay? Then 5. And then, lagyan natin ng 9. So, bibilang ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? So, dito, 8. Octave kasi siya. Octa means 8. So, diyan ka na magsisimula magbilang ng 9. Ang kasunod ng 8, syempre 9. Next note lang din. 8, 9. Oh, okay? So, yan yung 13. Ito yung 8, 9. Okay? O, yan na. Meron ka ng 9. So, paano mo gagawin yun? Kung alam mo yung number system, kakapain mo lang yun. 1, 3, 5. O, diba? So, ito yun. Ito yung 9th note. Lalagay mo lang siya dito para ma-reach ng daliri mo kasi hindi mo pwedeng i-ganon eh. Okay, so. C9. Meron ka ng C9 or C added 9. So, ganun lang yung konsepto, no? Kung nakabisado mo yung number system, which is napakadali lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya tayo may ganyan. No? Sorry. Kaya tayo may ganon. Okay. Okay? Okay? Kaya tayo may ganyan. Kasi, kaya tinawag na C9 yun. Oh. Kaya tinawag na C9 yan kasi yung 9th note. And paano ko nakuha yun? It's by understanding and applying the number system ng major scale and ng kahit anong skala. Ngayon, tungo naman tayo sa number system, paano siya nakakatulong in your improvisation, in improving yourself sa pagtugtog sa paggitara. Bakit? Nakakatulong siya para ma-decipher mo yung formula ng modes. Unang-una sa lahat, sa skala ito. So, kung
Kunyari, alam mo na yung major scale, no? Do, re, mi nga siya, key of C, di ba? Kunwari, no? And ginawa mo siyang numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okta yan. And kapag gusto mong mag-aral ng modes, and may gusto kang gawing mode, kunyari D-Dorian. So, ang D-Dorian, ang key niya nasa pangalawang nota ng second degree. Yun second numero na naman yun, number system na naman yun, di ba? So, alam mo na ang second number 2. Syempre, no, hindi na natin kailangan pag-isip. No-brainer na yun, guys. So, 1, 2, second degree. Kasi nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O alam mo na kagad kung anong note ang Dorian mo. Sa D Dorian pala ang key of C. Ang D Dorian pala ginagamit sa key of C. Yan. Tapos, by knowing the number system, madidecipher mo na. Kasi sa search mo na sa Google kung anong formula ng Dorian So, magdo-do-re-mi ka lang sa D. No, again, number system na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. O, diba? Ang dali. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And nakalagay sa Google, hindi na siya yung do, re, mi, do sharp, re sharp. Hindi. Number na nakalagay doon. So, nakalagay doon, kunyari sa formula ng Dorian, 1, 2, flat 3, 4, 5, 6, and flat 7. So, gagawin mo lang na siya dito. 1, 2, 3, flat. So, flat 3 nga 1, 2, flat 3, 4, 5, 6, 7. Flat 7 yun. 7. O, di, nakuha mo na agad. O, diba? So, ganun lang siya, guys. Yung number system, malaking tulong ito sa skala. And, sa chords, gaya nga nasabi ko kanina, yung C9, no? Yung 1, 3, 5, no? Pag major chord, 1, 3, and 5, number na naman. So, paano mo kukunin yun? Magda-number system ka na naman. Do, re, mi ka lang. Papalitan mo lang yung, kunyari, gusto mo key of C. C major. Gusto mong kunin. Magdo-do, re, mi ka lang sa C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Yan na. Palitan mo lang na numbers and then hanapin mo yung third note and fifth note. Ganun lang kasimple. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? Lagyan mo ng ninth note, magtuloy ka lang sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, and 9. O, ayan yung 9. Lipat mo lang dito kasi nga, hindi, malayo naman masyado. So, dito lang, diba? So, kaya ganun. And 13, gusto mo ng 13. O, added 13, diba? Kasi 13th note ito O, 9, 10, 11, 12, 13, 13, Pero yun nga lang, syempre, yung 13 chords, ginagamit yan sa mga pasakalye, no? Which is, G13 ka dapat. No? Yung mga ganun ba? Yung mga sharp 11, gusto mo maintindihan yung mga sharp 11, di ano ka lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sharp. Ayan, sharp 11, mas malapit. O, diba? O, diba? No, yun lang yung mga example ko ng pag-decipher nito. So, hindi ka na ma-i-intimidate sa mga chords sa maraming extensions dahil alam mo na yung number system. O, diba? So, yun lang, guys. Nakakatulong ito sa chords, sa scale, pag-decipher ng mga modes. Kasi nga, yung formula, madali mo na siyang maiintindihan dahil naka-number system ka. And the number system, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. Same kahit anong key. Madaling-madali lang siya, guys. Yun lang yung konsepto nun. Papalitan mo lang yung do, re, mi mo into numbers para hindi ka na magkaroon ng do, re, mi issue. Okay? And, isa pa, sa family chords. Di ba lalo na guys, kung kayo tumutugtog kayo sa church, tumutugtog kayo sa worship, malaking tulong ang number system. Bakit? Kasi ang number system related siya sa family chords ng bawat key. Di ba nag-do, re, mi ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Once again, it applies to all keys, sa lahat ng key. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Papalitan mo lang. First chord, 1, is, anong note yan? C. Second chord, D. Sa key of C to, guys, pwede to sa kahit anong key. Once again, para wag tayo malito, So, D minor. Third is E.
fourth is F, fifth is G, sixth is A minor, no? A. And then, 7, kung sa worship ka, no? Ano tayo dyan? B. Or, B over, sorry, over chords, no? So, B note, and then C, balik sa octave. Or B diminished kung medyo ano ka, gusto mo ng medyo standard. Or major, minor 7, flat 5, C. Yung ganun ba, no? Ang gusto ko lang i-share dito is yung konsepto ng number system. Lalo na kapag sinabi ng worship leader mo, bagsak tayo sa fourth. Ano yun, fourth? Fourth chord. Bibilang ka lang. Paano mo hahanapin yun? Magdo-do-re-mi, ano bang key? Kung alam mo yung key ng song mo, mag-do-re-mi ka lang doon na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunyari, key of C, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4. F na, alam mo na. Bagsak tayo sa fourth. Di alam mo babagsak ka sa F. 1, 3, 5. Okay, so 1. Okay, 1. And then 3. And then 5. Diba? 1, 3, and 5. Alam na natin agad. Ano tayo dyan? Biglang 2, 4, 6. 2. 1 kasi 2. 2 and D. 2, 4, 6. Diba? So, madali lang, diba? Instead na magsabi tayo ng chords, numbers na lang. Which is, madalas yan sa worship. No? Yun, guys. So, yun ang number system. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Medyo napahaba yung video. Pero sana, nakatulong ito. And yun, guys. Keep on rocking.